samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa umaga ito. Ngayon, salamat sa isang magandang panahon. Salamat Panginoon sa pag-iingat at pagdala mo sa bawat isang Panginoon sa pananambahan. At ngayong oras na ito, O Diyos, aming pong dalangin ang iyong banal na Espiritu na siyang pumagitna sa bawat isa. Kayo Panginoon ang magsalita sa harapan, kayo Panginoon ang maitaas at maparangalan, at ang lahat naman po ng makikinig Panginoon ay buksan niyo ang puso at isip at maging kalakasan Panginoon sa aming pananampalataya. Dalangin ko po ito, O Diyos, sa lahat po ng inyong iglesia na nagsisigawan ng kanilang gawain sa umagang ito, at ang lahat ng bagay ito, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, kita niyo na po yung picture, ano? So, kung pahuhulaan ko sa inyo ngayon, kung anong uri ng prutas iyan, pahuhulaan niyo ba? Sa tingin niyo, di ba? Wala. Parang sibuyas, no? Parang sibuyas yung itsura, no? Parang sibuyas yung itsura. Ayan, no? So, actually, hindi pa ako nakakita na prutas na yan in real life. In real life, hindi pa ako nakakita. No? Pero, doon sa aming brother, igus. Yan yung bunga ng igus. Sa wikang Ingles, ano yung igus? Fig tree. Yan, yung fig tree. So, yan yung bunga niya. Yan yung fig tree. So, siguro may idea na kayo ngayon kung ano yung kwento na pag-uusapan natin. So, pinakita ko po yan, fig tree. Bababasa natin yung ating versikulo ngayong umaga ito sa libro po ng Marcos, chapter 11, verse 12 and to 14, tapos mag-jump tayo sa verse 20. Mababasa niyo rin po yung kwentong iyan. Dalawang apostol po yung sumulat sa kwentong iyan. Ano? Una ay si Mateo at pangalawa ay si Marcos. Mas pinili ko lang yung version ni Marcos. Pero wala silang binigay. So, samahan niyo po ako magbasa. Sabi niya, kinabukasan na pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. So, yan po yung nagpapakita na talagang nung naging tao si Jesucristo ay talagang tao siya. Talagang nung nagkatawang tao siya ay tao siya, na kung saan ay, sabi nga ay, inalikuran niya, no? Inalis na yung kanyang pagka-Diyos at para mamuhay bilang isang tao. So, lahat ng bagay po na nararanasan natin ay nararanasan ng ating Panginoon. So, yan ito. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igus. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igus noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Ayan, no? So, tinignan natin, habang naglalakad sila, nakaramdam ng gutom ang Panginoon, hindi sa malayong lugar, nakita nila may puno ng igos. So, very identifiable kapag puno ng igos. No? So, anong ginawa nila? Nilapitan. Pero, sa parehas na saling, sa kay Mateo at kay Marcos, isang bagay yung pinoint out nila. Sabi niya, hindi pa panahon ng igos noon. So, nangangahulugan, alam natin, kapag panahon ng lansones, alam natin na ang palengke natin ay punong-puno ng lansones. Kung panahon naman ng kainito, ay punong-puno ng kainito. Hindi ba? Yung tindahan natin. Katulad sa atin ngayon, panahon ng mangga. Kaya halos lahat ng fruit stands ay mayroong mangga. Si Jake nga, sa dami ng mangga, ay gumawa na ng, ano yun? Mango Graham. Kasi yun yung masarap na palaman ng Graham. So ngayon, sabi niya, hindi daw panahon yun. Kaya nung lumapit ang Panginoon, ang nakita niya ay ano? Dahon. Pero malago. Di ba? Tandaan niyo na,
Nung nilapitan ng Panginoon, yung higos, yung puno, malago. Ibig sabihin, berde, yung kanyang dahon, may lilim, at higit sa lahat, malusog. Ang nakita nga lang ng Panginoon natin doon ay ano? Dahon lang. Ano yung kinakain? Yung bunga. Kaya sabi niya, kaya sinabi niya sa puno ng higos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niya iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. So, titignan natin, nung lumapit si Jesus Christ, siguro dahil sa nagutom, nagalit. Gutom ako eh. Yung puno ng higos, may purpose yun. Ano yung purpose niya? Food supply. Tama? Hindi lang siya display, kundi food supply. Nung lumapit ang Panginoon doon, para kumain, wala siyang nakita kundi yung malalagong dahon, pero wala siyang kapakinabangan. Kaya siguro dahil sa tampo niya, sabi niya ngayon, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Pero iisipin mo, kung babasahin natin, babalikan natin yung previous verse, parang napaka-unfair naman. Kasi hindi niya panahon. Wala kang ini-expect na bunga sa isang puno kung hindi niya panahon. Sasabihin ba natin na kasalanan ng puno na hindi siya nagbunga? Kasalanan ba ng puno na dahil hindi pa niya oras para lumabas yung kanyang bunga, ay sumpain siya ng ating Panginoon? Diba? Kung isa mahirap na yun, ano? So, John number 20, verse 20. Kinakamagahan, so ano po muna nangyari? Pagdaan nila, pumasok sila sa loob ng templo, dito namin yung sabi ng Panginoon na ginawa ninyo bahay ng mga magnanakaw yung aking templo na kung saan kanyang binalibag yung mga paninda. So noong panahon po na yun, sa loob ng templo, kung nakapunta na po kayo sa Quiapo, sa church ng Quiapo, no? Yung harapan po ng templo noon ay ganoon. No? So ito yung templo, yung sa outer court, hindi doon sa inner court kasi merong inner court, tapos merong Holy of Holies, di ba? Doon sa outer court, na kung saan ay pwedeng makisahalubilo ang mga hintil, no? Ay parang palengke. Maraming negosyo. Kasi bakit? Kasi noon po sa pag-aalay na sa templo ng Panginoon, kung ikaw ay mahirap, no? Wala kang kakayahan na magdala o mag-alay ng mga hayop, at ikaw ay mahirap, ang gagawin po ninyo ay bibili lang kayo ng kalapati. At yung kalapati na yun, ang iaalay ninyo doon sa templo bilang alay o paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ninyo na nagawa ninyo. Kaya kung maalala po ninyo si Maria at si Jose, ano po yung inalay nila? Kalapati. So nangangahulugan na si Maria at si Jose noong panahon na iyon ay hindi rin naman kabilang sa mga affluent na pamilya. Kaya nung ibinigay, kaya ang nangyayari, business, di ba? Eh kung mahilig ka mag-alaga ng kalapate, maraming hindi walang kakayahang magdala ng baka o ano man yung tupa, eh bili na lang ako ng kalapate. So negosyo. Kaya sabi ng Panginoon, andun din yung mga money changers, di ba? Sabi nila money changers, no? So, pagkatapos gawin ni Jesus, yung galit niya, kinaumagahan, sabi niya, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng higos hanggang sa mga ugat nito. So technically, ang nangyari, namatay. Hindi lang basta nalanta, totally namatay dahil hanggang ugat, sa pinakaugat niya ay natuyo. Sa buhay natin, hindi pa tayo nakakita ng gano'n, di ba? Na kung saan, marahil na, sino po dito yung pamilyar sa yung puno na cherry, yung local lang, yung local na cherry. yung buhay niya, yung bilog na ganito, na pagkakainin mo, parang tumamis, kailangan mong lamugin. Alatiris lang alam namin. Hindi, wala rin siya. Balita ko na yun, di ba? Ay, di ba po ina? Noong panahon kasi doon sa Pangasinan noon,
Meron kaming puno na gano'n. Dalawa yun. Ngayon, alam mo na kung mamumunga yun. Alam niyo po kung paano mo malalaman na mamumunga? Lahat ng dahon niya, hanggang sa pinakadulo ay malalagas. Akala mo mamamatay talaga. Cherry tawag naman, ewan ko lang sa ibang lugar, ito na yung tawag. Hindi, iba yung siniguelas. Iba yung siniguelas. No? So ganoon siya, malalaglag siya. Ngayon ang ginagawa ko noon, para masigurado na buhay pa yung puno, kinukurot ko yung, tinitignan ko kung berde. Pag kinurot mo yun at berde, buhay ang puno. Pero kapag kinurot mo yun at inalisan mo ng balat, nakita mo brown, alam mo ibig sabihin na mamamatay na yung puno. So ngayon, ang gawa namin, kapag yun ay naglalagas na, alam namin na kapag sumipol, yung bagong dahon, ang kasunod nun ay bunga. At hinahayaan namin mahinog sa puno yun. No, hinahayaan namin mahinog sa puno, at pag kinuha namin yun, hindi mo kakainin yun na hindi mo nilalamog. Kailangan lang yun. Saka mo, alam ni Sister Rosso, saka mo ngayon kakainin. Yun yung yung tawag namin din ay cherry, ewan ko ano yung tawag. Hindi pa kayo nakakain nun? Hindi ko alam cherry lang tawag namin dun sa yun. Siguro naman yung duhat, alam natin. Ang duhat. Alam mo yung duhat? Ito mga balang, alam mo yung duhat? Ako wala, alam nito. Hindi ko alam naman yung duhat. No? So, tingnan natin sabi dito, yung igos, nung nakita ng Panginoon, hindi niya panahon. Pero tignan natin, ano muna yung, ano ba talaga yung, paano ba lumalabas ng igos na ito? Actually, pina-farm talaga siya. Ito yung talong bakit sinumpa ni Jesus ang puno ng igos na walang bunga, gayong ito ay hindi pa niya panahon para mamunga? No? Kumbaga wala pa siya, out of season pa. No? So, number one, ito yung itsura niya kapag maliit. Ayan, yan yung itsura niya kapag maliit. So, titignan natin, meron na siyang maliliit na bunga, di ba? Kulay na. Pag medyo lumaki, yan yung itsura niya. No? At nakahanap ako ng isang picture sa internet, sa US. Sabi niya yung sa claim niya, ito na yung fig tree White fig tree, sabi ng tao. Ganyan siya kalaki. Kapag lalaki talaga. So kung titignan natin, hindi lang siya basta isang uri ng puno na yung maliit lang, kundi talagang lumalaki siya. Lumalaki siya to a point na nagiging, hindi lang siya blessing doon sa kanyang bunga, kundi maging sa kanyang shade, pagpapalamig ng kanyang paligid. So siguro naman, yung nakita ni Jesus Christ, hindi lang yan sa dalawang yan, hindi yung sa ganung kalaki. Pero, ang sabi kasi ng mga ibang nagtatanong, nung nagbasa-basa ako, sabi nila, fig trees takes 3 to 5 years before bearing fruit. Matagal siya. Yung lansones, 10 taon na lang ko 10 or 7 taon na bago siya mamunga. Yung lansones. Pero itong fig tree, it would take 3 to 5 years. Ibig sabihin, matagal na investment. Matagal siyang investment bago ka makakuha ng bunga. 3 to 5 years. Isipin mo, pag di ba natin Joanne, kung isinabay niya yung pagtatanim niya, 5 taon nag-aaral na bago siya makapag-ani ng kanyang bunga. Pangalawa, the fruit of the fig tree generally appears before the leaves. Ibig sabihin, merong dormant stage yung fig tree na kung saan ay naglalagas din yung kanyang dahon. Pero pagkatapos ng paglalagas na iyon, ang susunod ay bunga. So nagets nyo na kung bakit pumunta ang Panginoon nung nakita niya yung fig tree. Ano yung ini-expect niya? Ini-expect niya na merong bunga. Dahil ang nakita niya ay yung malagong dahon. Lalabas yung bulaklak, lalabas yung bunga,
Mauuna yung mga bagay na yun bago dumating yung mga dahon. Kaya ang Panginoon, nung nakita niya kahit sa malayo, dahil sa kanyang karanasan, alam niya, sabi niya, teka, gutom ako, may bunga yun. Pupuntahan ko yun dahil may bunga yun. Ang kasunod, sabi niya, some varieties produce 1 crop of figs each year. Meron daw mga, ano ba ito Tagalog yung variety? Parang, ayun, na minsan ay isang beses mamunga, pero meron ilan na 2 o 3 beses. Kung kayo po ay magsasaka, sa probinsya namin, may tinatawag kami na first crop, second crop, at kung maaga kang nakapag-ani, pwede ka pang mag-third crop. Hindi ba? Halimbawa, maaga ka nakapagtanim ng mais sa loob ng 3 buwan, inani mo na, nakita mo yung mga ibang kasamahan mong magsasaka ay nagsisipagtanim pa lang, o palabas pa lang, hahabulin mo yun. Tatanim ka ulit. Nung natapos yung ikalawang crop, maganda yung presyo, may kita ka pa, sasabihin mo, tanim pa ako ulit, binhi. Yun yung ikatlong crop. Ganun din sa palay. Kaya merong mga pagkakataon na kung saan, sabi nga, itong pulong ito ay nagbubunga ng isang beses, depende sa klase, pero meron din naman na hanggang 3 beses sa loob ng isang taon. Pag mamunga po ito, ay hindi konti, marami. At katulad po ng cherry na sinasabi ko, hindi po ito kinakain na hilaw o pinipitas. No? Kinakayaan itong mahilog sa puno bago kunin. Sino po yung nakakalam dito ng mabolo? Yun. Yung mga Ilocano, alam namin yung mabolo. Mabolo, di ba? Masarap yan. Yung chesa. Yung chesa. Napurga po ako sa chesa noon. Kasi sabi ng tiyahin ko, parang luminaw ang mata mo. Dilaw na dilaw. Ayun. Ano po? Sabi sa fig tree, there would be an early crop in the spring followed by 1 or 2 later crops. So, ibig sabihin, kung 4 ang season, sa atin, 2 ang season natin dito sa tropical, ano? Pero merong sa ibang lugar, 4 ang season. So, ibig sabihin, meron lang siyang isang season, marahil yung winter, na kung saan ay hindi siya mamunga. No? So, depending on climate and conditions, it was possible that a tree might produce fruit 10 out of 12 months. So meron lamang siyang maliit o kakapirasong panahon na kung saan ay dormant siya. Wala siyang bunga. Subalit sa kabuuan ng taon ay meron siyang bunga. So, nag-gets yun na po kung bakit, ano? Nung naglalakad si Jesus Christ, nagutom siya, nakita niya yung puno, ang naging senyales na meron siyang kapakinabangan ay yung malagong dahon dahil nauuna yung bunga bago dahon. Bakit kailangan niyang lapitan? Dahil yung bunga ng fig tree ay kulay berde sa una. At kapag ito ay nahinog, nakita niyo yung picture kanina, nagiging, sabi nila maroon, yung iba violet, kung ano man yung kulay na yun. Pero nag-iba ang kulay niya. Kaya kailangan mong lapitan dahil malago yung kanyang dahil. So, meron naman po kung 4 punto, introduction yun na gusto ko natin. Number 1, the fig tree, kung kukunin natin by context dun sa binasa natin, ang unang-una doon is the fig tree represents the nation of Israel. Yung bayan ng Israel ang nire-represent ng Israel. Noong panahon ni Jesus Christ, yung sinasabi niya yun, ang tinutukoy niya doon ay ang bayan ng Israel. Bakit? Dahil dininay niya malago, pero wala. Pangalawa, sa panahon naman natin ngayon, ito naman pong iglesia, in church. The Gentile times is about the church. At yung fig tree na yun also represents us. Individually, every single person who claims to be a Christian.
Tayo yun. Tayo yung puno na iyon. Tayo yung nagre-represent na iyon na kung saan yung dahon natin ang nagpapakita ng ating pagkalago. Paano tayo kalago? Alam po ninyo, sa isang Kristiyano, maganda kung malago pa. Tama? Sino dito ang malagong Kristiyano? Beng, kasalanan. Maraming beses na clinic, me, di ba? Nakatatlo. No? Lahat, sa ating lahat, tayo ay malago, di ba? Gusto natin tayo ay malago. Bakit tayo nandito? Kasi gusto natin maging malago. Di ba? Bakit tayo nakikinig? Kasi gusto natin maging malago. Bakit tayo nananalangin? Ang lahat ng bagay na iyon na ginagawa, pagdalo natin dito, pagpunta natin ng mga Bible studies, no? Yung ating pananalangin, ang lahat ng bagay na yun ay personal na bagay na kung saan nagiging daan para tayo ay magtutulungan. Binibilig tayo sa bawat oras, sa bawat araw, salita ng Panginoon, nagdi-devotion tayo, nananalangin tayo, pero ang lahat ng bagay na yun ay para sa atin. Kasi kapag nagagawa natin yung bagay na yun, aminin man natin o hindi, minsan ang pakiramdam natin ay napakalapit natin sa Panginoon. Na yung kanyang presensya ay ating nararamdaman. Bakit tayo may praise and worship team? Bakit tayo maawit bago tayo? Dahil gusto natin, sabi nga natin, gusto natin na bago tayo mag-umpisang makinig, no, sa mensahe, ay yung flow ng banal na Espiritu ay nasa loob na ng iglesia at bawat isa sa atin. Kaya, lahat ng bagay, yung fig tree na yun, nire-represent niya na lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa paglago ng bawat isa. Yung ating magandang dahon, lutian na dahon, yung green na dahon, yung punong malusog, yung malalim na lugar. Yan siya. Yung bayang Israel, ang iglesia ngayon sa panahon ng grasya, at ngayon naman ang bawat isa sa atin na tumanggap at kumilala sa ating Panginoon. Yan yung nire-represent ng fig tree. Pangalawa, God does His visitation. No? Ang Panginoon, binibisita niya yung bawat tatlong iyon na nire-represent ng fig tree. Yung bayang Israel, ang iglesia, at ang bawat individual. Kung maaalala natin, ang Panginoon, nung naglalakad siya, nakita niya sa malayo pa lang, pagkakita niya, halimbawa si Judah yung fig tree, so si Judah. Pag nakita niya si Judah, sasabihin niya, wow, healthy naman mo. So God does His visitation. Chine-check niya yung kanyang bawat isang anak. Hindi niya hinahayaan na ang kanyang anak ay hindi niya natin. Sasabihin natin, kung ako ay si Joanne, si Joanne, meron siyang, kung nakahiwalay ng kwarto, yung baby niya. Ano lang tingin ng baby mo, Joanne? Si Tali. Di ba si Tali? Nakahiwalay ng kwarto. Meron lang siyang baby monitor. At sila magkasama naman sa magkahiwalay ng kwarto. Sa buong magdamag ba, hindi mo babalikan yung anak mo at sisilipin. Halimbawa, itong mga anak natin, kapag nagpaalam ng mga yan, at sinabi nila, pa, may lakad kami. Hindi ba ilang beses mo munang i-check? Kung nasaan na, dumating na ba? Kung pauwi na ba? Anong oras babalik? Ang Panginoon doon din. No? Tinitignan niya ang kanyang bawat isang anak at hinahanap niya kung nasaan na. Kung tinitignan niya ngayon, halimbawa si Judah, ay tinitignan niya, sabi niya, oh, Judah. Malayo pa lang si Judah, nakita niya, napakalago ng dahon, napakalusog ng katawan, malalim ng ugat. Pag nakita niya, sabi niya, hindi ba magiging wow? Mukhang may kapakinabangan dun sa anak ko. Ano po ang sabi niya? Pahayag chapter 2 verse 5. Sabi niya, bagaman ito'y sa konteksto, nakapangalan ito sa iglesia, kaya ito ang sabi niya, alalahanin mo dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang ginagawa mo ng una. Kapag hindi ka nagsisisi,
Ano sabi ng Panginoon? Pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ginawa. Ibig sabihin, ang Panginoon ay bumibisita sa bawat anak niya. Tinitignan niya yung kalagayan ng kanyang anak. Ano pa po sabi dito sa Pahayag? Chapter 3 verse 20, sabi ng Panginoon, nakatayo ako at kumakatok. Nasaan ang Panginoon? Nasa harapan ng puso mo. Kung di rin dinino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at sa kanyang tahanan at kakain kami magkasama. God does His visitation. Ang Panginoon ang bumibisita. Siya ang tumitingin ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Pangatlo, our condition to check. Ano yung condition natin na dapat natin makita? Minsan, madaya ko. Parang yun, yung punong yun. Sa malayo, malago. Sa paningin, malago. Subalit kapag ang Panginoon ang sumiyasa, hindi pala. Hindi ba? Ang kalagayan ng maraming Kristiyano ngayon, malagong tignan. Mukhang malalim. Mukhang matibay. Subalit, malayo doon sa nais ng Panginoon. Ano sabi po niya dito sa Dalawang Korinto, verse 30, verse 1. Subukin ninyo. Ano sino yung susubukin? Yung sarili ninyo. Kung kayo pa ay namumuhay ayon sa pananampalataya. Ano yung second word? Suriin. Naman ninyo. Sino susuriin ninyo? Hindi yung kapwa nyo. Yung sarili nyo. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo mga bigo sa pagsunod. No? I-check natin yung condition natin. I-check natin kung ano yung tunay na kalagayan natin. Huwag mo munang tignan yung iba. Huwag mo rin munang i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi magkakaiba tayo ng pinta ng buhay. No? Iba yung pinta mo sa pinta ko. Iba yung sulat mo sa sulat ko. Pero iisa yung Panginoon na pinag-ibig ko. Kaya sabi niya, subukin mo muna. Sino yung una mo susubukin? Ang sarili mo. Sino ang una mo susuriin? Ang sarili mo. Tignan mo muna. No? Align ba ako doon sa salita ng Panginoon? Paano mo lalagay ng test? Siyempre, magbasa ka ng Biblia. Magtanong ka. Kasi yun yung kaparaanan na kung saan ay makikita mo at masusubok mo kung totoo yung kalagayan mo. Baka kasi malago ka sa labas, pero bulog ka sa loob. Ngayon, sabi ko niya, pakalawa, sabi niya, 1 Corinthians chapter 9, verse 27, subalit, sinasanay ko at sinusupi. Dalawang action word ulit. Action word. Ano yung anong word? Sinasanay niya. At pangalawa, sinusupin. Sabi ng Apostol Pablo, ano yung sinusupin? Ano yung sinasanay niya at sinusupin niya? Yung kanyang katawan. Nang sa gayoy, sabi niya, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iyo. So, tinitrain na mabuti ni Apostol Pablo yung kanyang katawan na masupin yung mga bagay na hindi naaayon o kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So let's check natin sarili natin. Okay, balikan natin yung una. Sino dito yung sinusubok niya yung kanyang sarili? Kung talagang siya ay namumuhay pa sa pananampalataya. Alam ko, mahihayin ang iglesia. Naiintindihan ko. Ano tayo? Lahi tayo ng mga
introverts. Kaya ano? Alam ko naman na sa atin kasi pinapangaral talaga natin na maging humble. Kaya hindi na talaga natin sinasagot. Ano na yun. Sa akin na lang po yun, basta ganun na lang yung sagot natin. Ano? Sino dito yung sinusuri naman niya yung kanyang sarili? No? At higit sa lahat, napakahalaga. Kapag natapos natin suriin, no? At subukin yung ating sarili, sinasanay ba natin at sinusupin natin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit anong gawin mong suri, kahit anong gawin mong subok, nalaman mong may mali, pero hindi mo naman sinasana yung sarili mo at hinahayaan mo pa rin nandun ka sa gawain iyon, wala rin magiging bunga. Magmumukha kang ano? Magmumukha ka lang, malago. Pero wala kang bunga. Wala kang sincerity. Ayun. Letter D. Fruitlessness leads to judgment. Fruitlessness leads to judgment. Luke chapter 3, verse 9. Sabi niya, ngayon ba may nakahanda na ang palaon sa ugat ng mga punong kahoy. Ganun yung initiative ng Diyos. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa hapon. No? So sabi niya, fruitlessness comes judgment. Nung makita ni Jesus yung puno ng higos at nakita niya na ito ay malabo at ang kanyang inaasahan ay meron itong bunga, lumapit ang Panginoon at nagtanong at hinanap niya yung bunga. Kaso mukhang kahit bulaklak ata ay walang nakita. Kaya ganun na lamang at sinumpa ng Panginoon yung puno ng higos na yun. At ang sabi ng Panginoon sa libro din ng Luwas, ang sabi niya, kung ang bawat puno, meron na daw nakatagat palakol doon sa ugat. At ang bawat puno na hindi magbubunga ng mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Naalala ko yung sa Morong noon, minsan nag-preach ako doon. Isang example ko sa kanila, paano nila ma-picture out yung impyerno. Paano nila ma-picture out yung impyerno. Sabi ko, sino dito yung nagluluto? Hindi, sabi kami, lahat kasi halos mothers lahat yung kami daw nagluluto. Sino na yung nakaranas na mapasok? Di marami na, di ba? O kami nakaranas na mapasok. Pero yung pag napasok ka kasi ganito, pag napasok ka, pagkahawak mo, ikaw ka agad, di ba? Segundo lang, baka less than a second pa eh. No? Segundo lang. Pero sakit naman. Isipin nyo yung buong katawan nyo pero hindi nyo maaalis. Isipin nyo na gano'n yung init, mas mainit pa. No? Pagkasabi mo gano'n, pero yung buong katawan mo, na kahit na anong YouTube mo, ay hindi mawawala yung hapdi. Yun yung imagine. Isipin mo na lang, kaya naawa ako minsan sa bakay. Naalala yung bakay yung tinatatakam para masunog yung pala. Sakit ba? Ayun, sakit ba? Rad yun di ba? Parang isipin na lang po natin na gano'n. Merong paghuhusga ang Panginoon sa bawat tinawag niya. Tandaan natin, lahat ng tao na nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon ay tinawag niya. At ang lahat ng sumagot at umunawa doon sa pagkatawag sa Diyos ay tinawag. Hindi kanya tatawagin ng walang dahilan. Meron at meron ka palaging purpose. Hindi pwede sa mga kumpanya. Sabi si Jen.
Kung mag-hire siya halimbawa ng engineer, hindi naman siya mag-hire ng isang business employee lang, di ba? Nasasakuran mo na wala kang gagawin. Hindi. Kukuha ka ng isang empleyado, may purpose yung empleyado yun. Meron siyang specific na gagawin. Meron siyang trabaho na kailangan tapusin. Kaya ang Panginoon, nung tayo ay tinawag, nung tayo ay nakarinig, huwag natin alisin na hindi tayo, tinawag lang tayo para mag-church today. Tinawag tayo dahil mayroong purpose na. Merong bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos na ikaw lang yung nakakaalam. Ang tanong doon, paano tayo sasagot? Kasi kapag hindi naging mabuti ang bunga, ay puputulin ka na. Katulad yung nangyari dun sa puno na. Next, ito pa ang bawakas. What God expects. So, bumisita ang Diyos, pagkatok niya sa inyo, ano yung inaasahan niya? Ano ba yung tinatawag natin na fruits? Maraming tao kasi nalilito dito eh. Ano ba yung fruits? Ano ba yung fruits? Ano yung fruits? Prutas. No? Yung fruits ay prutas. Hindi nyo nag-gets yung joke ko. Yung fruits ay prutas. Bunga. Diba? Bunga. Sabi natin sa ating pananampalataya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. No? Sa grasya ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng ating mga sariling doon. Sa papasok yung fruits, dahil ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon para magbigay ng pagdakila, pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng anumang bagay na mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay naligtas at ibinabalik natin yung pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Yun yung ating pananampalataya. Ngayon, ito sabi ng Panginoon. John chapter 15 verse 1, sabi na, ako ang tunay, ito, what God expects. Ako ang tunay na puno ng ubas sa tangakin ng mga aking tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinututulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ito ng lalo sa ganda. So, in this picture, then sa verse na yan, sinasabi ng Panginoon, maraming tutubo doon sa puno, which is Jesus Christ. Basically, lahat ng tinawag. Lahat ng nakarinig ng Panginoon. Aalisin ng Panginoon yung hindi nagbubunga. Pero, yung nagbubunga, ito-cultivate pa ng Diyos. Aayusin niya. Puputulan niya, lilinisan niya. Kapag pinutulan ka, minsan masakit. Puputulan ka. Kaya yung pagtutuwid ng Panginoon, yung pagsasaayos ng Diyos, ay hindi bed of roses kung minsan. Minsan bed of nails. No? Kasi kailangan pasanin yung gusto. Kaya sabi niya, pag pinuputulan niya, nililinisan yung mga sanga na umugat sa kanya, magbubunga ito at magbubunga pa ng mas marami. So ang tanong, ano yung mga bungang iyon? Diba? Ano yung mga bungang iyon? Ito ko sabi. Number one is good words. It defines everything pagdating sa mabuting gawa. No? Ano yung mga bunga na yan? Sabi niya, sa lahat ng paraan, tayo diskusa niya, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. No? Good words. Number one is good words. Ano yung expect ng Diyos sa atin? Ano yung mga bunga na yun? Good words. Pastor, kasama po ba dito yung fruits of the Spirit? Yes. Kasama na lahat yung fruits of the Spirit. Lahat ng bagay na mabuti, nakaaya-aya sa harapan ng Panginoon, kasama siya. Pagkakawang gawa, pagbibigay, pagmamahal sa kapwa, pagtulong, lahat na ng bagay na sasabihin mong maganda ay nasa loob na yan ng big words. Bakit? Dapat tayo maging halimbawa. Sa Mateo chapter 5 verse 16, ang sabi niya, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. For what purpose? At papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yung ating testimony, in one word, yung ating testimony, good works yan. Right? Kasi tayo, pinitintahan tayo ng paligid natin sa ating pagkilos. Paano tayo magsalita, paano tayo kumilos, paano tayo gumalaw, paano tayo magdesisyon, paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Lahat yan nakapaloob sa good works. Ini-expect ng Diyos na kapag ang ikaw ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, meron yan. Bunga yan. Isa yan sa mga bunga ng pagiging isang Kristiyano. Yung bawang pag-aaralan natin tatlo, hindi pwedeng mawala yung dalawa. Hindi pwedeng mawala yung isa. Kailangan magkakasama ang lahat ng bagay na yan para masabi natin na tayo ay talagang mamunga at hindi tayo puro dahon. Sabi niya, kung makikita ng tao yung ating mga mabubuting gawa, maging sila ay magpupuri sa Panginoon dahil sila. O kaya, sino ba lang nasabihan na dito na ano? Uy, Christian ka pala. Or, ito yung sinabi pangalawa, ay, hindi Christian kasi yan. Saan yung mas gusto niyong marinig? Di ba yung pangalawa, di ba? Kasi yung una, parang nagdalawang isip siya na, ay, siya ka pala. Kasi parang may ginawa akong isang bagay na hindi ka Kristiyano. Pero yung isa, nung nakita niya yung ginagawa mga mabuti, sabi niya, ay, hindi kasi Christian. Kasi kilala ka. Kaya, sabi niya, good works. Number 2, no? Ano yung inaasahan sa atin ng Diyos? Share the good news. Sa Gawa, chapter 20, verse 26, sabi niya, kahit sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Habang nagsalita ni Pablo. Sabi niya, sapagkat hindi ako nagkatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. So, number 2, pag titignan natin, pag hinanap ka ng Panginoon, pag binisita ka ng Diyos, are you sharing the gospel? Are you sharing the gospel? Sabi niya doon, there's a sense of urgency sa second verse. Sabi niya, hindi ako nagkatubiling. Hindi ako nagkatubiling ipahayag. So sharing is just sharing. No? Okay ba yun pagdating sa discipleship, mentoring? Pag sinabi natin sharing the good news, pinapahayag mo lang yung mabuting balita sa kapwa. Yung kaligtasan na tinanggap mo, kung sino si Kristo, ano si Kristo sa'yo, yun yung binabahagi mo dun sa tao. Yun yung tinatawag na pagtatanim. Tandaan natin, nakasulat, merong magtatanim, merong magdidilig, pero Diyos naman nagpapalago. So when you share the gospel, nagtatanim ka lang. Tinataniman mo lang. At pag tinawag natin na dinidiligan na, that is when we call discipleship. Nagdi-disciple ka. Magkaiba po yun, ha? Hindi ka nagdi-disciple when you're sharing the gospel. You're just sharing the good news. Pag tinawag na natin discipleship, it's a lot more effort, time, and everything. Kaya sabi niya dito, one of the things na buha dapat na makikita sa iyo is that even though if you do not disciple people, but you always share the gospel. You share the gospel. Kung meron pagkakataon, you share the gospel. Hindi siya bagay na dahil marami akong good works, hindi siya isang bagay na sasabihin na hindi na ako pwede mag-share. No. Palagi magkasama yan. Second, sabi niya, ito yung birthday ni Pablo. Number 1. Romans chapter 1 verse 14. May pananagutan ako sa lahat. Ito tanong ko, sa atin ba, sa ating mga sarili, sa ating bilang mga Kristiyano, do we feel na meron tayong pananagutan sa lahat? Given na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon
na makaunawa, marinig, at maligtas. Meron ba tayong nararamdaman ng pananagutan na kailangan ko mag-share ng magandang balita? Kung meron, maganda. Walang pinipili. Ano sabi ni Pablo? Sa mga sibilisado, sa mga barbaro, sa marurunong, at sa mga mamang. It doesn't matter kung ano yung social status ng tao. What you do is you share. Bunga yan. No? Pangalawa, verse 15. Kaya nga nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Do we have, ano yung una? Pananagutan, burden, or responsibility. Next, meron ba tayong desire na gawin yun? Do we have that desire? Minsan kasi yung pananagutan is a feeling of guilt. Tama? Guilty ka. Bakit? Kasi trinits ni nung Sunday, kaya ako palang share, ako nakakapag-share ng guilty ako. Do you have that desire na ipangaral yung good news? Kasi kung wala, kulang. Kulang yung ating nilalaman. Pangatlo, sabi ni Pablo sa verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Bakit hindi niya ikinahihiya? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hudyo. Ang tanong ko, saan ba? Nasa fast food kayo? Saan ba yan? Na-order na yung pagkain, na-deliver na. Na-deliver na. Pray na. Pray ka na. Amen. Ano narinig? Yung pumahaba yung mesa, yung nandun sa dulo, hindi niya alam na tapos na yung prayer. Hindi rin niya alam na nag-pray na pala. Bakit? Hindi eh. Diba? Hindi mo naman sinabi mo corporate prayer ka na ipanalangin mo yung bansa, Diyos siya yung pamilya. Hindi naman ganun yung gagawin mo. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko ikinahihiya. Bakit? Tulad ng nabanggit kanina, yun yung kapangyarihan. Hindi yung pagdalunan, kundi yung salita. Yung magandang mensahe, ang nagdala sa bawat isa sa atin dito. Yung nagbigay ng pagkakataon na maligtas tayo. Yung nagbago sa buhay natin. Yung kaligtasan na iyon na tinanggap natin. Bakit mo ikakikilala? Kung kinikilala mo ang Panginoon bilang iyong Diyos, bakit mo ikakikilala? Ikaw ba pag nag-asawa ka ng, halimbawa, si Sister Lisa? Sino ba yung, hindi ko kasi alam yung mga pangalan ng mga artista eh. Sino ba yung poging artista na alam? John Lloyd. Sister Lisa, nakapag-asawa ng kamukha ni John Lloyd. Gano'n pa kataas si John Lloyd? 5 feet? Gano'n na. Tapos, pagpasok ni Sister Lisa dito, abay, hindi mo maipinta yung ngiti niya. Hanggang tega yung ngiti. Kasama niya yung si Lloyd. Lloyd na lang pangalan. Hindi na si John. Kasama niya si Lloyd. Dahil nakita, proud na proud siya. Dahil pogi. Tama? Tapos, nung pinakilala pa, anong trabaho mo? Sa CEO, bang klase? Diba? Diba? Proud ka. Diba? Pinapakilala mo siya sa lahat. Iikot ka siguro sa bawat upuan at sasabihin mo, boyfriend ko. Pag napunta sa iba, fiancé ko. Nagbabago yung sinasabi. Pero you're very proud. Correct? You're very proud. Ang mahal mo, proud ka. Tama? Mahal mo eh. Proud
Kapag hindi mo sasabihin na, mali ba lang siguro pag medyo, ano sasabihin mo? Pagpapakilala ka sa ako. No matter what, hindi mo ikinahihiya yung bagay na yun. Kaya nagtanong ko, mahal ba natin ang Panginoon? Sabihin natin, yes, right? Amen, mahal ba ang Panginoon? So, tanong, ikinahihiya mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao na ikinahihiya. So how would you say, nasasabihin mo, Lord, Lord, I offer my life to you. Sabi na Pedro, hindi mo makita. No? So, tatlong bagay. One, meron tayong responsibility, may pananagutan tayo sa lahat ng tao. Dapat meron tayong desire to share the gospel. And lastly, hindi dapat natin hingkahin. Never be ashamed. Be proud. The only time na magiging mahihiya ka lang to share it is kung wala kang, yung nauna, ano yun? Good works. Kung wala nakikitang good works sa'yo, then you will not be effectively sharing the gospel. Pangatlo, last one, make disciples. Kaya sinabi ko, when you share the gospel, you're just sharing the gospel. You're sharing the good news. Pero isa sa mga bunga ng isang Kristiyano is to make disciples. Alam ko yung church ng Victory, maganda yung ano nila yung sa baba nila. Honor God, make disciples. Yun yung tema nila. Kaya napaka-vigorous nila pagdating sa discipleship. Pero napakaganda kasi sabi nila, you honor God by making disciples. Sabi niya, Mateo chapter 28 verse 19. Kaya't habang kayo lumahayo, gawin ninyo alagad ang mga tao sa lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, kung titignan natin, sabi niya, habang kayo ay lumahayo. Ibig sabihin, habang kayo ay nangangaral, habang kayo nag-aagap ng Bible study, nag-sharing, o nag-soul meeting, yung mga makikilala ng tao doon, you make the disciple. At pag tinawag natin disciple, ibig sabihin nun, para kang humarap sa salamin. Kaya nga tawag ni Jesus Christ, doon sa kanyang 12 tinawag ay disciple. Kasi nangangahulugan doon, na gusto niyong mangyari is kapag tumingin siya sa'yo, ang nakikita niya ay siya. It goes the same way kapag gumawa pang ikaw ay nag-discipleship. Yung tinatawag sa amin, tinatawag sa corporate world ay mentoring. Nag-mentor ka. Kung ano yung skills mo, ano yung techniques mo, ano yung mga ginagawa mo, kopya-kopya niya. How you live your life, how you make decisions. No? Lahat ng bagay na yun ay namukopya. Kaya sabi ng Panginoon, you make disciples. Hindi lang basta mag-share. Sa Bible study, sabihin natin, kapag ikaw nagpa-Bible study ka, you're actually just sharing the gospel. Pag tinawag natin discipleship, you really are mentoring one person na talagang binibuild mo siya for something great, for something better. Yun yung tinatawag na discipleship. Sino na po dito yung nakaranas ng mag-disciple? Naintindihan mo talaga, mahiyahan tayo. Wala na talaga. Maintindihan mo. Okay, mag-alala. Alam ko sa mga puso't isip natin, nag-anayos tayo magkaroon ng disciple. Tama? Na meron tayo isang tao na aalagaan, natuturuan, nabibigyan ng atensyon ng panahon ng oras para lumago. Pagdating ng araw, pag tayo ay kumana, siya yung biyak ng biyak dun sa tabi ng kabaho. Kasi nag-disciple niya. Nakita niya na kung paano nabago yung buhay niya dahil sa pag-mentor mo sa kanya. Tama? Kaya, yung tatlong yun, ano yung mga bunga na hinahanap ng Panginoon kapag siya ay bumisita?
Tanong natin yan, ano yung bunga niya? Number 1, good works. Paloob na lahat doon. Second, you share the gospel. At pangatlo, you make a disciple. Pag bumisita ang Diyos at nakita niya yung tatlong bungang iyon, ito ang sasabihin sa iyo. Good and faithful servant. Dahil yun yung bagay na yun. Huwag natin hayaan, ano? Sabi niya sa chapter 20, Matthew chapter 20, verse 20, sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng nilulus. At kapag nagawa niyo yun, ang sabi ng pangako ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda ng Panginoon ng Diyos. If you will be fruitful, I will be with you till the end. Sino may ayaw nun? Diba? Sino may ayaw nun? Siguro buwag lang yung tao na tatanggi sa bagay. O yan po. Huwag natin hayaan, ano? Na maging ganyan yung ating kalagay. Na kung saan darating yung panahon, sasabihin ng Panginoon, eto na. This is your end kasi puro ka dahon. Sino po dito yung puro dahon? Nahiyain ka rin. Siyempre, kahit ako hindi ako matataas sa kamay. Sino dito yung magunga? Siyempre, pati pa ako siguro tataas ko ng parang. Pero sa lahat ko ng bagay, tandaan natin, wala pong tinawag ang Panginoon na hindi niya inihanda. At wala, hindi nagpakilala ang Panginoon nang walang dahilan. Ang lahat ng bagay ay naayon sa Kanya. Samahan niyo po ako sa kanya. Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Panginoon, turuan mo nga po kami at tulungan mo Diyos na maging mabungan sa Panginoon. Na ang mga bagay o Diyos na nais mo at sa aming magawa. At sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay maiyalay namin ang papurihan at pasasalamat sa pangalan nila. Sa pangalan niya,